DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, 12 ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga balita, pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino, sumipa na sa 1.23 billion pesos. US Trade Mission, hinimok naman ang Pangulong BBM na mag-invest sa Build Better More projects. Octopol, pinagtibay ang suporta sa pagtatanggol ng Pangulong BBM sa soberanya ng bansa. Comelec at Miro lumagda na sa 17.99 billion pesos na kontrata para sa automated elections sa 2025. LTO chief, walang authority para suspindihin ang direktor ng LTO sa Calabarzon na inaakusahan ng pangongotong. Eastern Samar Police blanco pa rin sa natagpuang cocaine break sa karagatan ng Samar. Tanging isang 3 araw nang nawawala sa Pangasinan na rescue ng Philippine Coast Guard. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 1.23 bilyong piso, 1.23 billion pesos na ang pinsala ng sektor ng agrikultura dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit naman sa 29,000 magsasakang na perwisyo ng tagtuyot, 26,000 hectares ng taniman ng bigas, mais at high-value crops ang apektado. Nasa 143,000 katao naman o 30 pamilya rin ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Pero hindi na ito idinitalya pa ng NDRRMC. Sinabi naman ng Department of Agriculture na bahagi na sila ng mahigit sa 360 million pesos na tulong sa mga apektadong magsasaka. Ito ho namang sitwasyong ito, itong senaryong ito, matagal na ho ibinabala. Anong nangyari na nga pala doon sa solar water irrigation system ng nakalipas na administrasyon? Parang wala yatang balita tungkol ho sa accounting doon eh. O di ba? Ang sinasabi nila yun para sa mga panahon ho ng tagtuyot eh. Parang nasa na ho yung bilyon-bilyong pisong ginastos para doon sa solar water irrigation system na yun. Alam ko marami ho doon, hindi naman talaga gumagana na eh. Alam ho ba ninyo na sa report po ng pandaigdigang monitoring tungkol ho sa krisis sa tubig, by 2040, isa ho ang Pilipinas sa mga inaasahang magkakaroon ng matinding concern pagdating po sa supply ng tubig. Ayan o, where water stress will be highest by 2040. Tingnan ho ninyo yung kulay maroon, yun ho yung pinakamatindi. Pangalawa, yung kulay pula. Nandun ang Pilipinas. Kitang-kita ho sa world map. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamatinding magiging problema sa supply po ng tubig ayon po sa statista. Kinakailangan siguro ngayon pa lang kumilos na ho tayo, di ba? Kasi may mga lugar naman na low risk sa pagkakaroon po ng supply ng tubig. At ang unang solusyon ho dyan, pagtatanim ho ng puno. Hindi pa huhuli. Kung 2024, ngayon ho, 2040. Ngayon ho, 2024. Meron pa ho tayong mahigit sang dekadang paghahanda na pwedeng gawin para ho yan ho mapigilan. At ang unang solusyon ho dyan, siguraduhin po natin na may economic buffer zone yung pong mga lugar na pagtataniman po natin ng puno. At ang solusyon ho dyan, magtanim ng kawayan. Magandang umaga, Pilipinas! Kasi kahit ano hong tanim ho natin ng puno doon ho sa bundok ka, ang tingin ho dyan ang mga stakeholder na mga magkakahoy, mga mag-uuling, pagkayan kasing laki na ho ng binti ng tao, hindi na ho puno yan. Ang tingin ho nila dyan, pera. So ang pinakamainam na solusyon, lagyan ho natin ng economic buffer zone na sa halip na putulin nila yung puno, yun ang kanilang i-harvest.
At ang solusyon ho dyan ay kawayan. Ako, napakatagal na binabanggit yan. Pero mukhang si Congressman Ador Plato pala mga ito pumapatol eh. Inimok naman ng Pangulong BBM ang delegasyon ng US Trade Mission na mamuhunan sa kanyang Build Better More program. Ayon sa Pangulo, maraming bentahe ang paglalagak ng puhunan sa 198 infrastructure project flagship project ng administrasyon gayon din sa energy sector. Kabilang na niya rito ang strategic geographical situation ng bansa sa Southeast Asia at ang aktibo at malakas nitong workforce. Narito ang Pangulo. Through the Build Better More program, we aim to launch 198 high-impact priority infrastructure flagship projects, totaling $148 billion. We eagerly welcome participation by U.S. investors in these transformative initiatives. These projects span many sectors, including physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital communications, and energy. Hanggang ngayong araw, nasa bansa ang US Trade and Investment Mission. Pinabibilangan po ito ng 22 kumpanya mula sa iba't ibang sektor. Muli naman kinilala ng Pangulong Bongbong Marcos ang Amerika bilang mahalagang strategic trading and investment partner ng Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa courtesy call sa palasyo ng delegasyon ng US Presidential Trade and Investment Mission. Ayon sa Pangulong Marcos, umaasa siyang maisa sa katuparan ang mga napagkasunduan ng dalawang bansa sa mga susunod na buwan. Ibinida rin ng Presidente ang malakas na performance ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng pandaigdigang hamon. Tunsunan niya ito ng ipinatutupad ng mga policy measures ng gobyerno, malakas na external position, reforma sa buwis at mga foreign investment na bulto ay mula naman sa US. Nagtibay naman ang Octa Survey ang suporta ng publiko sa paninindigan ng Pangulong BBM na ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Ito naman ang sinabi ng House Foreign Affairs member na si Rita Robes matapos lumitaw sa survey ng Octa na 77% ng mga Pinoy ang handang lumaban para sa mga dayuhang mananakop o mga foreign invader. Ayon kay Robes, isinasabuhay ng sambayanang Pilipino ang katagang sa mga manlulupig di kapasisiil na nasa ating Philippine National Anthem. Pero nilinaw naman ni Robes na hindi ito panawagan para kaligtaan ang diplomatikong paraan upang resolbahin ang anumang hindi pagkakanawaan. Tinatigan din naman babatas ang paninindigan ng Pangulong Marcos na ayusin ang territorial dispute sa West Philippine Sea sa mapayapang pamamaraan. Tinagaan din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang dami ng mga Pilipino na handang ipagtanggol ang Pilipinas mula sa banta ng mga dayuhan. Ang pahayag ni Speaker Romualdez ay batay sa resulta ng survey ng Octa Research Group na nagsasabing mayorya nga ng mga Pilipino ang handang depensa ng Pilipinas laban sa banta ng mga dayuhan. Sa tugon ng masa na isinagawa mula December 10 hanggang 14 ng nakalipas na taon, sumasalamin ang sentimiento ng mga Pilipinong nasa wastong edad, kung saan 77% ang nagpahayag ng kahandaan ipagtanggol ang bansa sakali mang salakayin tayo ng mga dayuhang kaaway. Ayon sa resulta ng survey, 84% ang nagpahayag ng kahandang ipagtanggol ang bansa mula Mindanao. Kasunod ng Balance Luzon, 79%. Ang National Capital Region, mataas din, 76% at ang Visayas, 62%. Binagyan din ni Speaker Romualdez na ang magkakaibang tugon ng bawat rehiyon ay pagpapatunay ng pagkakaisa din at pagkakaiba ng nagpapalakas na o bagamat nagkakaiba nagpapalakas naman ang katatagan ng mga Pilipino. Lumabas din sa survey na 80% ng mga Pilipinong nabibilang sa Class D ay nagpapakita ng kahandaang ipaglaban ng bansa mula sa mga banta ng anumang dayuhang grupo. Naglabas naman ng listahan ng Armed Forces of the Philippines ng mga paraan na maaaring gawin ng mga Pilipino upang makatulong na ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas kung hindi nakikipaggera. Ginawa ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner kasunod ng lumabas sa survey ng Octa Research kung saan 77% o 3
Sa bawat 4 na Pilipino ang nagpapahayag ng kahandaang depensahan ng bansa. Kasama sa listahan ang pagsasailalim sa Reserve Officer Training Course o ROTC o pagsali sa Reserve Corps at pagsasanay sa military tactic. Pwede rin na niyang mag-focus ang mga ito sa napipiling field o career na makatutulong sa panahon ng emergency tulad ng medical at engineering. Sabi pa ng opisyal na bukas din ang kanilang hanay sa mga donasyon ng mga individual at mga organisasyon. Maaari din na niyang tumulong na ikalat naman sa social media ang iba pang mga programa at mga plataforma kung saan nananawagan laban sa anumang pag-atake, illegal, coercive, aggressive at deception na posibleng gawin ho ng mga dayuhan lalong-lalo na sa West Philippine Sea na kinakamkam ng mga dayuhan. Naharang naman ang Bureau of Immigration ang 3 Pilipinang biktima ng illegal recruitment sa Clark International Airport. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na recruit ang 3 Pinay na magtrabaho bilang mga entertainers sa South Korea. Nahuli din ng immigration officers ang recruiter nila na nangako pala sa 3 ng tig 40,000 pesos na monthly salary. Ayon kay Tansinco, marami na ang naitatala nilang kaso na inaalokan ng trabaho bilang mga entertainer, ngunit karamihan bumabagsak naman sa prostitusyon. Na-turnover na mga Pinay kasama ang kanilang recruiter sa Interagency Council Against Trafficking at nakatakda ng sampahan ng kaso ang naturang recruiter. Siguro dapat yung mga nai-involve sa illegal recruiter, life sentence yung bigay dyan. Without parole. Para madala. Di ba? Abay, mantakin ho ninyo namemerwisyo ng husto sa ating mga kababayan. Pagkatapos nakakaligtas din ho naman, di ba? Magandang umaga, Pilipinas! Tayo ho ng gastos sa mga nagiging biktima ho ng mga illegal recruiters na yun, di ba? Dapat talaga bigatan ng parusa. Ituring ho yung napakalupit na heinous crime. Formal nang lumagda ng kontrata ang Commission on Elections at ang South Korean firm na Miro Systems Company Limited para naman sa procurement ng bagong automated election system para sa 2025. Pinangunahan ni COMELEC Chair George Garcia, COMELEC Commissioner Ray Bulay at Miro President Chung Jingbok ang pagpirma ng lease ng full automation system with transparency, audit and count. Sakop ng kontrata na nagkakahalaga ng 17.99 billion pesos ang 110,000 machines at iba pang gamit sa eleksyon kabilang ang ballot boxes at mga laptop. Ginawa ang contract signing sa Chairman's Hall sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Makakapagrekomenda lamang ng course of action si Assistant Secretary Vigor Mendoza sa Land Transportation Office kaugnay ng inireklamong Regional Director sa Calabarzon. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, wala siyang kapangyarihang magsuspinde sa mga presidential appointee ng ahensya. Pero agad namang ipatatawag ang mga nagreklamo para maimbestigahan ang naturang insidente at agaran din itong masolusyonan. Yung mga salary grade 24 and below, pwede ko na pong actionan yung mga bagay na ganyan. Pero anything above that, I will have to recommend to the department kung anong yung aming suggested course of action. Papatawag po natin yung complainant para patunayan nila yung kanilang sinumpang salaysay. At least na sila mismo ang pumirma ko yan. At yun nga po, na totoo yung mga sinasabi nila sa salaysay na yan. So on that basis and initial preliminary investigation lang po, we can make our recommendation na po sa sekretarya. Hoy mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Bay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw, taboy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamalon Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Si COMELEC Chair George Garcia, salang na natin, napakaaga, may biyahe ho ito sa probinsya. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga din po sa ating mga kababayan. Bago ho doon sa main topic ho natin, congratulations muna. Finally, napirmahan na ho ninyo yung kontrata with Miro. Tama po Sir Angel, pero alam niyo po, yan po'y simula pa lang at madami pa pong paghihirap
ang atin pong gagawin at dapat mas nakatutok tayo. Lalo na, Sir Angel, yung customization na tinatawag ng mga makina. Alam niyo minsan kasi, kapag ka nagbebenta, may mga nagbebenta, kung ano yung sample ay napakaganda. Pero pagka yung produkto na in-order mo, hindi ganun kaganda. Hindi po tayo papayag ng ganun. Ang sinasabi nila, prototype yung na-present at hindi pa na-testing sa anumang bahagi ng mundo yung sistemang gagamitin natin. Sir Angel, opo, may desisyon po ang Korte Suprema sa ganun. At ang nakalagay po sa batas, yung 9369, when you say system po, lahat-lahat po kasi yun hindi lang yung counting, canvassing. Ang ibig sabihin po doon, halimbawa na system, ay yung touchscreen at saka yung shading, yung BRE at saka OMR. So yun po kasing ating machine ay dalawang feature. At yung po, ibig sabihin, nasubukan na po yung sistemang yon. Hindi po nire-refer, Sir Angel, with all due respect sa kanila po, yung mismong makina per se. Sadya po, hindi pa talaga nagagamit kasi po, yung mismong makina. Kasi po, Sir Angel, ito lang po yung nag-iisang makinang meron sa buong mundo. Bakit po? Kasi po naandyan mismo yung wishlist namin. Kami po mismo ang nag-insist na ito yung malagay sa makinang gusto natin. Actually, ang itatanong ko sa inyo ganong education campaign ang kakailanganin ho natin dito? May mga pagbabago bang kailangang ituro natin sa mga botante? Yung po ang kadahilan ng Sir Angel kung bakit ini-insist na mas maaga tayo makapag-award, mas maaga tayo makapag-bidding, sapagkat 6 na buwan po, Sir Angel, ang pagko-customize o paggagawa, pagmamanufacture ng mga makina, at pagkatapos po noon, kinakailangan international certification, may source code review, at kinakailangan pong massively sa buong Pilipinas ay maituro natin kung paano ang paggamit ng ating bagong makina, lalo na po sa ating mga guro, sa ating mga electoral board members. So again, hindi naman po ganun kahirap na yung mismong proseso dahil may guide po yan at ginawa pong simple. Subalit again, kinakailangan natin pa rin ang massive info drive sa buong bansa. Ano yun? Shading pa rin ang gagamitin kung sakasakali? Dalawa po kasi ang feature niya, Sir Angel. Pwede siyang shading, pwede rin po siyang touchscreen. Subalit, hindi po kasi pwede ang touchscreen sa ating bansa ngayon sapagkat ang gagawin po dyan, parang nagre-withdraw sa ATM, baka po paraan ng pandaraya, hindi na mas katapos sa pagboto. So dito po sa ating bansa, plano po natin gawin ay ang OMR, yung shading na tinatawag, at pagkatapos po, sa abroad po kasi, hindi po lahat ng bansa sa buong mundo ay magkakaroon ng internet voting. Meron po kasi na bansa na ayaw ng internet voting, and therefore, ang gagamitin po natin doon ay yung makina natin, pero touchscreen ang ipagagamit natin sa ating mga kababayan. Kaya medyo hybrid. Sa abroad, touchscreen. Dito sa Pilipinas, ano yon, shading? Shading po, tama po kayo. So, Angel, subalit, doon po sa ibang parte naman ng mundo, yung sa ibang bansa, na pumapayag na magkaroon ng internet voting, internet po ang gagamitin natin. Hindi na po tayo gagamit ng mga makina doon sa mga bansang yon. Ang mga katulad po ng bansa na hindi pumapayag na gamitin sa magkaroon ng internet voting, Sir Angel, ay ang China halimbawa, at ang Russia, at ang Libya halimbawa. Yan po yung mga bansa na no choice kung hindi gamitin ang makina. So, yung transmission hindi kasama sa kontrata nila? Hindi po natin isinama talaga kasi gusto natin may counter-checking, pero kinakailangan coordinated ang sistema. Ibig sabihin, ayaw nating iisa lang na kumpanya may control nung mismong hardware, software, yung makina, at saka yung transmission ng results. Sa kasalukuyan po, may isang nakapasa doon sa ating sa bidding para sa transmission, subalit ito po ay nag-undergo pa ng tinatawag na post-qualification. At sinusubukan pa yung kanyang mismong sistema, yung kanyang ipinagmamalaki na mismo mga gamit at equipment, at hopefully po bago matapos ang buwan na ito ay malaman natin kung sila ay qualified o disqualified pa rin. Ayun, itong kaibahan ng sistema kasi iba yung nag-provide nung para sa mismong pagsishade o pagboboto, iba din yung transmission. Di ba? Hindi kamukha dati. Oo, kaya mas madaling magic yung dati. Ito, magkaiba. Yun sa transmission, yun. Okay. Sige, mukhang kinakailangan. Angel, wala na po tayo ngayong wala na po tayong tinatawag na transparency server. Yung dadaan pa doon sa server na yun. Ngayon po, mula sa presinto, diretso ang padala sa PPCRB, sa NAMPREL, sa majority party, sa minority party, at sa KBP. Kaya po yung DCIH, dahil miyembro ng KBP, siguradong automatically makakapagpadala po ng results sa kanila. Magiging mas mabilis ang bilangan. At mas maganda po yun, maliban sa mabilis po yung transparency.
pwede po yung lahat ng entities na yan ay mag-counter-check. Ano nga ipadala sa iyo sa Precinct 1A ng ito ng bayan ng Sulu. Maka-counter-check po at sabay-sabay po yung pagpapadala na yon para walang nabubulunan na tinatawag. Ayun, hindi yung natulog ka lang, pagising mo, iba nang resulta. Okay. Opo. Anyway, magkakaroon tayo ng massive education campaign dyan. Tuloy pa ba ang voters registration, Chairman? Ay, opo, Sir Angel. Ako talaga namang nakakatuwa po yung reception ng ating mga kababayan. Ito po tatagal pa mula February 12 hanggang September 30. Sa kasalukuyan po, Sir Angel, halos 1.4 million na po ang ating mga kababayan na pumupunta sa mga registration sites natin. Isipin niyo po ang aming pong projection, mga 3 milyon ang magpaparehistro, pero sa kasalukuyan, sa unang linggo pa lang tayo, halos ng Marso, isipin niyo po, Sir Angel, tayo po ay nakaka 1.4 million na sa mga kababayan natin nagpaparehistro. So talagang excited bumoto, ha? At saka siguro po napaka-effective din yung ating information drive. Kasama na rin po kayo dyan sa DCRH sapagkat naipapahayag natin sa mga kababayan natin na sana magparehistro. Isipin niyo po, Sir Angel, unang araw pa lang ng registration ng February 12, 89,000 po ang nagparehistro kaagad. So yun po first time na nangyari sa kasaysayan dito sa COMELEC. Congratulations. Again, ang mga botante naman mag-e-effort talagang magparehistro yan dahil may tiwala sila sa sistema. Di ba? O may tiwala sila sa liderato. Ganun yung, kung wala kang bilib sa sistema, wala kang bilib sa liderato, di ba? Magdidili-dali ka pa. Opo, at sana po, Sir Angel, again, hindi lang sapat yung tayo magparehistro, dapat iboboto tayo ng tama. Tama, ibig sabihin base sa puso, base sa ating isip, at sa pagkakakilala natin doon sa mga taong ating ihahalal. May mga hakbang ngayon, Chairman, na kinakailangan daw po ma-extend yung termino ng mga bagong halal na mga barangay at SK officials. Ang sabi nyo nga, hindi kasi makukumpleto yung term. Makaka-apekto ba ito? Kakailanganin ba ng batas para para payagan yung ganong sistema? Yung extension ng term? Sir Angel, sapagkat yung pong term natin para sa mga national and local officials, lalo na po from president hanggang konsihal, ay naka-fix po ng saligang batas. Halimbawa, ang presidente ay kinakailangang 6 na taon, ang senador ay kinakailangang 6 na taon, congressman ay 3 taon, governor, vice governor, so naka-fix po sa batas yan, sa saligang batas at sa local government code. So kung sakali pong babaguhin yan, kinakailangan may pagbabago po sa ating saligang batas, at the same time, doon sa umiiral na batas patungkol sa posisyon na yan. Angkop bang pag-usapan yan ngayon? Busy-busy na nga kayo para sa paghahanda sa 2025 elections. Next year na yun Opo, Sir Edgar, kami naman po kung anong sabihin sa atin ng ating Kongreso, lalo pat ito'y pagbabago ng saligang batas, kami naman po itatalima, handa po kami sa hamon na yan. Yung sinasabi nila na pwedeng pagsabayin ang isang plebisito at ang national and local elections, kung sakali man po, tatalima po kami, kaya din po namin yan upang mas makatipid. Sapagkat kung se-separate niyo po, Sir Angel, yung isang plebisito sa pagbabago ng saligang batas at ang mismong national and local election, kailangan po natin ng dagdag na 13 billion pesos. Wow. Para lang makapag-hold ng isang separate na plebisito. Samantalang, kung ito'y kasabay na, isang balota, isang set ng teachers, isang set ng mga election paraphernalia, wala pong dagdag na gastos yan sa atin. Ang existing term ng mga incumbent na mga SK at barangay elections, mas maikli. So, gaano kahaba lang? Tama po, mga 2 taon lang po, kulang-kulang 2 taon na Sir Angel, sapagkat natatandaan po natin na halal sila noong October 2023, noong nakaraang taon. At ito po'y matatapos lang nitong December 5 ng 2025. Election muli tayo ng barangay and SK. Wow. Sige. Anyway, magandang na pag-uusapan ito ngayon pa lamang para makita din natin yung pros and cons ng mga usaping ito. In the meantime, Chairman, maraming salamat and again, congratulations. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Angel. Mabuhay po, mabuhay. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4. Oy mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today. Kunoot-no ka ba kapag makapit, manikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensa Chocolate, Mud, and 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. 3 kumpanya na lamang ang otorisadong mag-operate ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon kay LTFRB Executive Director Roberto Pig, kabilang dito ang Angkas, Joyride at Move It.
nasaklaw ng pilot study ng motor taxi. 5 taon na niyang lumalarga ang pilot study ng motorcycle taxi operation sa bansa. Una rito, pinatitigil ng Transportation Group sa LTFRB ang accreditation ng mas marami pang motorcycle taxi dahil sa naapektuhan ang kita ng mga PUB. Umihilit naman ang NACTUDAP sa LTFRB na magkaroon muna ng konklusyon sa nagpapatuloy na pilot study bago tumanggap ng karagdagang application. Ulitin natin ha, ang mga allowed lamang na mag-operate na motorcycle taxi ay ang angkas, ang joyride at ang move it. Ano na yan? Pelikula. Move it. Hoy! Isa na namang malaking pabinggo ang hatid sa atin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ito yung pagdaraos ng mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo Link Bingo Games. March 17 na ito, next week na ito ha. Sa La Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City. Hanggang 2 milyong piso ang premyong nakataya sa Game 10 habang tig 1 milyong piso naman ang premyo sa bawat isa sa unang siyam na laro sa naturang pabingo. Maaring maglaro ang mga kalahok sa mismong host site sa Pasay o sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, ito po sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay at Tagum, ganyan din sa Talisay City. Ang bawat ticket ay nagkakahalaga ng 3,000 piso, 4 na cards sa bawat laro makukuha ng mga kalahok para sa 10 laro. Para po sa karagdagang impormasyon at mga katanungan, tumawag ho kayo sa 0917-843-0970. Magandang umaga, Pilipinas! Report muna sa labas ng himpilan, Holy Month ng Ramadan, formal nang nagsimula ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Ngayong araw ng Martes, March 12, formal na magsisimula ang Holy Month of Ramadan sa buong Muslim community. Ito'y batay sa inilabas na pahayag mula kay Bangsamoro Darul Ifta Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani. Kalinsabay nito ang Food Distribution ng Project Tabang Team sa mga Muslim Ummah sa loob at labas ng Barm region na mas nangangailangan ng tulong o ayuda. Ang distribution ng food packs and rice sacks sa 1,500 beneficiaries mula sa iba't ibang munisipyo sa probinsya ng Lanao del Sur, food packs and sack of rice para din sa indigent farmers sa Barangay Lapid-Lapid, Bonggao, Tawi-Tawi. 500 food packs din para sa mga Muslim community outside Barm, partikular sa Balui, Taguluan, Pantar, Matunggaw at Pantaw Ragat sa Lanao del Norte. Sa pahayag mula kay Project Tabang Chief and Concurrent Deputy Senior Minister Abdullah Dong Cosain, malayo pa man ang month of Ramadan noon ay halos naikot na ng Project Tabang Team ang mga probinsya ng Barm region at naipaabot na mga kinakailangang tulong sa mga identified towns and barangays tulad ng livelihood, medical at ayuda. Ayon pa rin kay Kusain, ang humanitarian project na itong tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan o Project Tabang ay mula sa konsepto at sa pangunguna ni Barm Chief Ahud Alhaj Murad Ibrahim na ang tanging layunin ay ang maibigay ang mga pangakong tulong ng Barm sa mga nasa grassroots level ng Bangsamoro region. Umaasa naman ang security forces na maging mapayapa sa kabuuan ng Holy Month of Ramadan sa kanilang AOR at patuloy umano sila sa kanilang tungkulin katuwang ng AFP at force multipliers mula sa iba't ibang barangays across Barm region. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran, Jun. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga, dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households ha. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. Allah!
7,000 na ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ayun, ano yung nahulog at saan nahulog? Ang isang item na hinahanap natin dyan, 1840 ho, sumikat ng gusto sa France dahil ginagamit ho siyang lalagyan ng itlog galing sa Japan. Sige, giveaway yan. Yung pangalawang item, gamit na gamit din sa mga negosyo. Siguro naman madali na deduction sa process of deduction. Tingnan ho ninyo sa negosyo nyo. 7,000 yan. Pag hindi nyo nahulaan, 10,000 na yan bukas. Sige kayo. Paunahan na lang Anyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Alas 4:34. Tutok lang dahil maya-maya bibigyan natin yung impormasyon kung saan pupunta si Sherwin Alparo. Para malakasan nyo yung radyo nyo at saka yung mga TV nyo at masigurong maririnig ng nagniikot na si Santa Claus. Yan pero ito, hindi Santa Claus ito dahil ito'y tuloy-tuloy na ginagawang proyekto dyan po sa lalawigan ho ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Ito pong mga magdiniyog na dating umaasa sa kopra at pagkapanahon ng tag-init siyempre lumiliit ho yung size ho ng buko ko minsan di ba? Ngayon may dagdag na hong pinagkakakitaan. Dahil yung pong mga planting material na kakao galing Davao sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan hinakot dinala ho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ang mga magsasaka, mga magniniyog dyan sa lalawigan ng Quezon may sariling brand ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. O dili kaya tingnan ho ninyo sa tangeриnechocolate.ph. Nandun po yung 10 variants na available. Pwede ho nyo bilhin. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng ating pong mga magsasaka. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tulungan ho natin ang ating mga magsasaka para lumakas ang kanilang loob na patuloy na magsaka. Palakasin din natin ang loob ng mga maliliit na negosyante para umangat ang ating ekonomiya. Sabi nga po ni Governor Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Si Megan Yang nagsorry kay Miss Botswana dahil lang sa pag-aayos ng buhok nito. Olo, na-insulto daw? Detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagpakumbaba ang Miss World 2013 na si Megan Yang kaya personal niyang kinausap at nagsorry kay Miss Botswana Lesego Chombo dahil sa inayos lamang nito ang buhok ng kandidata bago isinalang sa question and answer portion ng Miss World 2024 na ginanap sa India kagabi. Hindi nakuha ni Botswana ang titulo kundi third runner-up lamang siya. Si Megan Yang ang host ng naturang event at sinisisi siya ng mga taga-Botswana at ng mga supporters ni Lesego kaya natalo ang kanilang kandidata. Hindi raw tama yung ginawa ni Megan nang inayos nito ang buhok ni Miss Botswana. Para sa kanila, insulto raw iyon sa kanilang kandidata dahil naka-hair extension pala ito. Meron pang nagsasabing act of witchcraft daw yung ginawa ni Megan. Iba ang kultura nila kaya humingi na ng sorry si Megan dahil kung sa atin iyon, wala namang ibang ibig sabihin. Bahagi nga ng Facebook post ni Megan Yang, ang sabi niya, I wanted to offer a helping hand but I failed to oversee the bigger pictures. This could have caused distress during that moment and I have been made aware that culturally this is unacceptable. We have so spoken privately last night at the hotel and I have apologized to Lesego in private. Mismong si Miss Botswana na ang nakiusap na tigilan na sa pambabash kay Megan Yang at ipinagtanggol naman sa ang aktres, itong dating beauty queen ng ating mga kababayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Witchcraft? Maganda namang witch nun. Ay kung ganyan lagi ang witch, di mag-aabang na lang tayo lagi ng aswang dyan sa paligid. Witchcraft, bira naman Anyway, ang sabi nga nung Miss Botswana, tama na. Kung sila mismo nakiusap, tigilan na natin. Pero maganda pa rin si Megan Yang.
Kaysa doon sa mga nagre-reklamo. Aminado naman ng Eastern Samar Police na hirap silang matukoy ang pinanggalingan ng mga naglutangang cocaine brick sa karagatan. Ito yung nabinggit ng isang mangingisda na 2 plastic bag na may 20 cocaine bricks. Nagmapalutang-lutang sa karagatan ng Arteche, Eastern Samar noon pang Biyernes. Napag-alaman na mula sa Eastern Samar Drug Enforcement Unit na na-turn over ng cocaine ng mga mangingisda at ito'y nagkakahalaga naman ng 112 million pesos. Ayon kay Colonel Jose Manuel Payos, sinabi niyang hindi rin ito unang beses na may nakitang cocaine sa karagatan ng Eastern Samar. Sa katunayan po, pangatlo na po itong pagkakataon na may natagpuan dito sa baybayin ng Eastern Samar. Yung una po, noong 2009, yun po yung may pinakamaraming nakuhang cocaine na umabot po ng, kung hindi po ako nagkakamali, parang umabot po ng 43 bricks. Po, tapos nung 2018 po, nakakuha uli ang mga kapulisan natin. Yung mga mangisda, nakakuha na naman po ng 29 bricks. Hindi niya madaling alamin kung saan galing ang mga kontrabando na nagpapalutang-lutang sa kanilang probinsya, ngunit inaalam na nila kung may kaugnayan ito sa nakita ring bulto ng cocaine sa may bahagi naman ng Mindanao. Sa totoo po, ma'am, medyo may nahihirapan po kaming magdetermina kung saan galing tong mga kontrabando. Pero ito yung pinakabago, ang mga bricks po na to, itong mga cocaine ay may markang 3 C. C. Na base dun po sa pananaliksik natin sa open source po, tinignan po natin sa internet, ito po ay nagpapakilala bilang Mexican drug cartel na Los Zetas, yung tinatawag na Los Zetas na Mexican drug cartel. Pero alam ho ninyo, yan ang patunay na effective ang ating mga nagbabantay sa karagatan. Hindi naman yan tatapon kung alam nilang hindi delikadong mahuli sila. Di ba? Kaya congratulations pa rin sa Philippine Coast Guard. Nahanap na ng Philippine Coast Guard ang mangingisdang 3 araw nang nawawala sa Agno, Pangasinan. Ayon sa Coast Guard, natagpo nila sa pamamagitan ng air surveillance ang 32 anyos na mangingisda na si Dr. Abalos. 30 nautical miles ang layo mula sa bayan ng Agno. Una rito na iulat na nawawala itong si Abalos 3 araw ang nakalipas matapos na mabangga ng isang dolphin ang kanyang motorbangka habang papauwi na sa kanila. Nakalangoy pa si Abalos papunta sa isang fish marker at ito mas kilala sa tawag na payaw. Itinali niya ang kanyang bangka rito at dito na rin siya nanatili ng ilang araw hanggang siya ay ma-rescue. Masantos siya kabasan ni Chika Yamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Reenactment naman sa pagpaslang at panggagahasa sa college students sa Lingayen. Isinagawa ng PNP kasama ang umaming suspect. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Pinangunahan ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castor Jr. ang isinagawang reenactment kasama ang suspect na si JC Soriano, 32 anyos, na umamin sa krimen. Tinungo ang lugar kung saan niya ginahasa ang biktima ni si Alicia Balasok, 23 anyos, Terger D. Smart at consistent dance lister sa Pangasinan State University. Natagpuan pa sa lugar ang underwear ng dalaga na itinuro din ng suspect ang pinagtapunan niyang gilid ng pispan sa barangay Palangubong. Inamin ng suspect na napilipit niya ang leg ng biktima dahil ng pagkamatay nito. Hinihintay na lamang ng mga investigador medical legal examination result ng biktima para masampahan ng kaukulang kaso ang suspect na nasa likod ng rehas na bakal ng Lingayen Police, habang labis naman ang paghihinagpis at pagdadalamhati ng pamilya ng biktima na nila'y marami itong pangarap sa buhay. Unay ang makatapos ng pag-aaral at may ahon sila sa kahirapan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Freddy. 15 anyos na babaeng estudyante naman nalunod sa isang ilog sa Dalupirip, Itogon, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy.
Nauwi sa trahedyang weekend picnic ng mga magkakaibigang estudyante matapos malunod ang isa nilang kasama habang tumatawid sa Agno River sa Dalupirap, Itugon, Benguet. Nagpasya ang grupo na mag-swimming at mag-picnic sa Katumbas Falls. Subalit nang sila pauwi na at habang tumatawid sa Agno River ay biglang lumakas ang agos ng tubig at tinangay ang isa nilang kasama na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Nakilala ito na si Jury May Messi Gulia, 15 anyos at grade 9 student ng Laurencio Fianza National High School. Naisugod pa ito sa Itugon District Hospital, subalit hindi na ito naisalba ng attending physician. Matatandaan na noong 2022, isa ring teenager ang nalunod sa naturang ilog nang lumakas ang agos ng tubig. At noong 2019, 3 babaeng high school students naman ang nalunod at nasawi din sa naturang ilog sa Dalupirap, Itugon, Benguet. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Nina. Personal na dumalo si Senator Bongo sa paglulunsad ng 160 malasakit center sa bansa. Ito po sa Davao Occidental General Hospital. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Senator Go na ang malasakit centers ay dinisenyo upang pagsilbihan ng lahat ng Pilipino, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangang medikal. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography at ama ng malasakit centers, iginit ni Senator Go na dahil sa kanyang abukasiya sa pagtulong sa pangangailangan, nabuo ang nasabing mga center. Pinagsama-sama ng malasakit centers ang mga kinatawan mula sa DSWD, Department of Health, PhilHealth at PCSO. Ayon pa kay Senator Go, ang mga one-stop shop na ito ay naglalayong suportahan ng mga mahihirap na pasyente sa pagbabawas ng kanilang mga gastusin sa ospital sa pinakamaliit na posibleng halaga. Ipinagkabit balikat nagkapit-bisig pala. Nagkapit-bisig sina Senators Lito Lapid at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Old Santa Mesa, Maynila. Nasa 200 pamilya ang nakinabang sa tulong na ibinigay ni Supremo Lito Lapid at PAGCOR sa pamamagitan ni Eric Balcos, Assistant Vice President for Community Service and Development. Mainit ang naging pagsalubong ng mga residente ng mga senior citizen at iba pang mga tagahanga ni Supremo. Kasama ang ilang cast ng Batang Quiapo. Nakasama niya sina Councilor Lou Biloso at Benson Talina alias Turco. Ayon kay Balcos, handang tumulong ang PAGCOR sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Todo pasasalamat naman si Barangay Captain Lito Linis sa kanyang katukayong si Lito Lapid. Yan din ang mga benepisyaryo na tumanggap ng relief goods at mga cash assistance mula sa PAGCOR at kay Senator Tolitz. O yung mga prank callers yan sa Bataan, paparusahan. Dapat lang. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Nagpasa ng batas ang Sangguniang Palalawigan ng Bataan sa pangunguna ni Vice Governor Chris Garcia ng ordinansa upang matiyak na ang lahat ng matatanggap na tawag na mga pampublikong tanggapan dito sa Bataan ay lehitimo at makatotohanan. Sa ilalim ng Bataan Anti-Prank Caller Ordinance, bibigyan ng karampatang parusa ang mga prank callers na sinasadya ang pagtawag sa alinmang emergency hotline para lilangin o lokohin ang tanggapan ng pamahalaan sa Bataan. Samantala, ang mga magulang o legal guardian ng mga edad 17 pababa na gagawa ng ganitong uri ng panluloko ang magmumulta sa paglabag ng kanilang anak sa nasabing ordinansa. Pinasalamatan naman ni Bataan Governor Joet Garcia itong sina Bukal Jomar Gasa at Angelito Sunga sa pag-akda ng nasabing ordinansa at pagiging katuang sa paggawa ng mga pulisiya na nagtitiyak sa kaligtasan ng bawat pamilyang Bataeño. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paawak kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Lalaki, kritikal matapos pagbabarilin ng barangay Kagawad sa Calbayog City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Lalaki pinagbabaril ng kaalitan na barangay Kagawad sa siyudad ng Calbayog. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Ingo, 34 anyos, driver sa ng Purok 5, barangay Bagakay, Calbayog City. Kinilala ang suspect na si barangay Kagawad Fredo, 35 anyos,
residente ng Purok 4, Barangay Bagakay. Nangyari insidente sa Purok 5, Calbayog City. Sa investigasyon ng PNP, pinag-inuman ng biktima at suspect na karoon ng mainit na pagtatalo. Dahil dito bumunot ng baril si Kagawad Fredo at binarilang biktima. Tinamaan naman ito sa muka at sa taas na bahagi ng katawan. Agad na tinakbo sa Calbayog City District Hospital ang biktima para malagpatan ng kaukulang lunas. Samantalang suspect pinaghahanap ng kapulisan. Sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Milan, Italy. Guten Morgen sa ating mga kababayan dyan po naman sa Germany na dinadalaw ngayon ng Pangulo. At magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Sariaya, Quezon po yan. Ayan, sa mga taga-Impanta. Ay buntag po sa mga taga-paminaw diyan sa Kidapawan City. Security guard pinatay ng riding in tandem sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun. Binawian ng buhay ang isang security guard matapos itong pagbabarilin ng hindi kilalang riding in tandem habang sakay ng kanyang motorsiklo sa National Highway Barangay Pandapan, Tagum City, Davao del Norte pasado alas 7 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Ranilio Nisnisan, nasa hustong gulang. Matapos ang pamamaril ay agad na tumakas ang mga suspect sa hindi malamang direksyon. Sa investigasyon ng mga otoridad, mayroong 4 na cartridge ng .45 pistol ang na-recover. Nagtamo ng tama ng bala sa likod at ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nagsagawa ng hot pursuit operation ng kapulisan para madakip kaagad ang mga suspect. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat John. May buntag sa mga suki nato diyan sa Tagum. Shabu at baril na recover sa drug bypass operation naman sa Iloilo City. May nga sa mga katuranta sa Negros. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Aini. Timbog ang subject ng drug buy-bust sa Barangay Tanza, Esperanza sa Iloilo City proper. Kinilalang nadakip kay Ricardo Rabusa, 47 anyos. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, si Rabusa ang source ng illegal drugs ng kanilang nadakip sa drug buy-bust kamakailan lang. Si Rabusa rin ang itinuturi na distributor ng ipinagbabawal na gamot sa city proper. Nakuha mula sa subject ang 14 na sachets ng shabu na may standard drug price na 455,600 pesos. Maliban dito, may na-recoverin mula kay Rabosa na baril. Itinanggi naman ng subject na siya ang nagmamay-ari ng iligal na droga na nakuha ng mga pulis. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damo nga salamat na Aini Grace. Mula Iloilo, punta naman tayo ng bayan ng Hinubaan sa Negros Occidental. LGBTQ. At isang empleyado ng munisipyo patay sa saksakan. Yan po sa Hinubaan. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46. Rex. Patay na nakita ang isang empleyado ng local government units ng bayan ng Hinubaan at miyembro umano ng LGBTQ sa National Highway ng Sitio Balugo, Barangay Sangke ng nasabing bayan. Ang biktima kinilala na si Darrell Canoy, 43 anyos, residente ng Purok 5, Barangay 5 ng nasabing bayan. Ayon kay Police Major Jenek Bermudez, hepe ng Hinubaan PNP, ang biktima duguan na at mayroong tama dahil sa pananaksak sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Bermudez, mayroong saksi sa lugar at patuloy na ini-identify sa ngayon ang posibleng person of interest ng krimen. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Mula sa Action Radio Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat Rex. Alondra. Magandang umaga
Pilipinas. At para naman sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, abay samantalino natin ng pagkakataon, may mga natitira pang unit sa pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easiest term, abay 5% lamang down payment, pwede pang gives. Hulugan. Yan po yung mga proyekto po ng Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po inyong tatawagan kung kayo po'y pupunta doon para magpa-reserve. Ayan, napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At ang kagandahan ho dyan, 5 days o 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ganun ho kaganda yung mga ino-offer ho nilang mga proyekto. Plus, kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination. Pwede ho kayong magpunta ng libre sa Macau, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, at pwede ring magtungo ng libre sa Japan para humabol sa Sakura Festival. Ayan, trip for 2. All expense paid. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:55. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Umaga, Pilipinas! Ayan, kaya pagkagising nyo, buksan kagad ang radyo, telebisyon para swertehin. Alam mo ninyo, magandang ating gising pagka magandang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, dyan po tutulong sa atin ang Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayan, sabi nga ho ng mga dalubhasa, pagka tayo ay sapat ang tulog, magandang ating gising. Ngayon kung hindi man medyo sapat yung ating tulog, kinakailangan pa rin natin na bumangon ng may sigla kinabukasan, mag-Ultamayo. Para nang sa gayon, mapanumbalik ho natin yung ating lakas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng deep sleep. O yung bang tulog na talagang umaabot tayo doon sa stage 4. Talagang nananaginip ka na, di ba? Nanaginip ka, tumama ka sa loto, kaya lang kinakailangan kang pumusta. Yan. Kaya nanaginip ka na na-promote ka. Yan. At pagkagising mo, pagharap mo sa salamin, sasabihin mo, uy, ang cute ko ngayon. Sagot yung salamin, dati pa. Yan. Kasi kung hindi maganda gising mo at sumarap ka sa salamin, sabi mo, ang cute ko ngayon. Pasag ang salamin. Sabihin ng salamin, sinungaling. Ayan, marami na kaming basag ng salamin. Duoy! Ang Ultamayo po ay available sa iba't ibang mga butika, pero lalong-lalo na sa lahat ng branches ng Mercury Drug Stores, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed Pharmacy, Lazada, Shopee at saka sa TikTok. Ano ha? Ngayon kung may mga katanungan ho kayo, lalong-lalo na doon sa mga gustong gamitin ito pang boost ng kanilang immune system, laban po sa bantaho ng dengue, may mga clinical studies ho kasi, clinical trials ho kasi talagang ginawa na nakakatulong ito para doon sa mga nadadali ng dengue, mas mabilis na gumaling dahil sa napapalakas nito ang kanilang immune system. Mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Para ho matulungan ho kayo ng ating pong mga medical experts na nakastambay dyan. Ha? Okay, ang Ultamayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Magandang umaga, Pilipinas! Yung daw mga sangkot sa rice scam ng NFA na dapat nang makasuhan ayon naman kay Senator Bongo. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Rich 28. Raymond. Nararapat lang na maimbestigahan, masuspendi at makasuhan ang mga opisyal at kawani ng National Food Authority o NFA na sangkot sa umunoy illegal na benta ng bigas sa mga rice traders. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo sa kanyang pagdalaw sa Bukawe, Bulacan. Ayon kay Go, questionable ang ginawang pagbenta ng NFA ng bigas nito sa dalawang rice traders sa murang halaga.
Kung may investigasyon ay kakasal sa Senado ay kanyang susuportahan dahil wala sa mandate ng NFA na magbenta sa mga rice traders maliban lamang sa panahon ng pangailangan, ngunit dapat ito ay dumaan sa bidding. Matatanda na sinuspindi na ng Ombudsman ang 139 na mga opisyal at kawanyo ng NFA sa pangunguna ni Administrator Roderico Bioco dahil sa rice scam. Narito si Senador Bongo. Kung kailangan imbestigahan, tingnan natin ng mabuti at kung ganyan kababa ang presyo ng pagbebenta nila ay dapat na managot talaga. Panagutin yung dapat managot. Kung merong illegal na ginawa ang NFA dito, dapat po masuspindi, managot at makasuhan. Ayaw natin na meron pong mananamantala, lalong-lalo na po napaka-importante po ng supply ng bigas sa atin. Dahil para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Raymond. Samantala, sibak na rin ang NFA Officer in Charge Administrator na si Piolito Santos. Ilang araw lamang matapos na maitalaga sa posisyon. Ayon sa Department of Agriculture, sinuspende ng Ombudsman si Santos kasama si Jonathan Yason, ang Acting Department Manager for Operation and Coordination ng NFA. May kinalaman naman ito sa rice scam o paluging pagbibenta ng bigas ng NFA kung saan 139 officials at mga empleyado na ang unang sinuspende. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. muli ang uupong NFA Administrator at itinalaga niya si Director 4 Larry Lacson bilang OIC Deputy Administrator. Tiniyak naman sa DZRH ni Assistant Secretary Arnel de Mesa ng DA na hindi sangkot si Lacson sa rice scam dahil ngayon lamang siya napunta sa NFA. Saan departamento galing ito? Dati na po siyang naglingkod sa DA noong sa Bureau of Land Industry. Pero after po nun ay, ang alam ko po ay napunta siya sa private sector. Ngayon po ay nagbabalik DA po siya. So hindi naman ho siya dating konektado sa NFA bago pumutok itong scam na ito? Hindi po. Hindi po siya konektado dati sa NFA. Yun, at least may mahuhugot pa sila. Hindi kayo maubos mga tauhan ng NFA. Si Kaobet Padrino mula Malansang Mag-asa, makakasama natin. Kaobet, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin. Wala naman tayong bagyo ngayon na minomonitor, wala ding low pressure area at medyo humihina din tong amihan, nakaka-apekto na lamang sa extreme northern Luzon. Pagdadala ito ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Cordillera, kasama din ang Ilocos Region. Samantala, umiiral naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa itong easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Ito magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa Davao Region, Caraga, posible din ang mga pag-ulan sa Aurora at Quezon sa araw na ito. Dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather ho tayo. Medyo mainit yung tanghali natin pero posible pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa yung mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkid at pagkulog na hindi naman din natin na-expect na magtatagal o magiging malalakas. Agwat naman ng temperatura natin dito sa Metro Manila ngayong araw, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 32. Sa Davao naman, 25 to 32. Sa Baguio, 14 to 25 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, nasa 21 to 31 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan po ang lagi ng ating panahon. Teka muna, Kaobet, kahapon nakausap natin si Dr. Nat Servando, no ha? Opo. Oo, sabi nga, tinanong ko nga kay Director Nat Servando, posible ba magkaroon ng heat wave sa Pilipinas? Paliwan, kasi may mga kumakalat ngayon kung ano-ano yung warning na kumakalat sa social media na paghandaan daw natin ang heat wave dahil baka katulad sa ibang bansa makadisgrasya ho ito o maraming mamatay. Paliwanag nga po ni Dr. Servando, hindi ho mangyayari ang heat wave sa Pilipinas na katulad doon sa Amerika o sa Europa. Kasi tayo ho ay archipelago po tayo. Ayun. Kaya malabong magkaroon tayo ng heat wave
Yan ha. Iba naman yung heat stroke, di ba? Yung heat wave po kasi isa pa pong dahilan maliban sa pagiging archipelagic natin, nasa tropical country ho tayo. Yung isa ho sa mga characteristic kasi ng tropical country, hindi po tayo kagaya ng mga sa mid-latitude, no? Ang tinatawag po yung discrepancy or yung range ng temperature natin hindi kasing layo ng mga nasa mid-latitude ho, no? Sa mga mid-latitude kasi pag mainit talaga. Pag malamig, sobrang lamig naman. So sa atin ho, actually po kung gagamitin natin yung technical definition ng heat wave, kailangan mas mataas ng 5 degrees Celsius, kung di po ako nagkakamali, or more than 5 degrees Celsius, yung temperature mula sa normal for 5 days. Hindi po natin naabot yan. Opo, para mangyari po. So for example, dito sa Metro Manila, para po magka-heat wave dito, ang usual ho kasi natin pag ganitong buwan, nasa 32 to 33. So dapat isang linggo tayo mag-38 degrees Celsius. Ay, halos hindi ho natin nare-reach ho yung actual, absolute temperature, hindi po to heat index. So isa pa po yung panibagong layer yun ng information. So hindi heat index yung magbabasehan natin, kundi yung actual temperature po. Ayan, kaya malabo ho mangyari yun kasi baka inaakala nila magkatulad yung heat wave at saka yung heat stroke. Magkaiba ho yun. Dapat yung sustain. Na heat stroke, minsan naman po heat stress. Iba rin. Ang heat stress po at heat stroke, mas mataas lang ng konti. At saka normally more on sa katawan po yun eh. Pero alam mo ka-Obet, pagka summer season sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, pag mainit ang panahon, yung mga nakatupis na sa mga public places eh. Sa mga parke. Wala na lang sa tabing dagat. Diba? Doon sila nagpapalamig. Baka yun yung pinapangarap ng iba. Malabong mangyari sa Pilipinas yun, ha? Kawabe, thank you ha. Maraming salamat. Pagkat umaga. Salamat po. Salamat. Doon sa mga nagpapakalat ng mga impormasyon ng heat wave na yan, ha? Hindi ho totoo yan dahil kinakailangan sustained ho yung napakainit na temperatura, at least mga 5 days. Hindi naman ho nangyayari yan sa Pilipinas kasi nga po tayo po ay nasa tropics ho tayo. Tropical country ho tayo. Ayan, ha? Huwag na kayo mag-ambisyon. Heat wave. Alam ba ninyo yung mga lugar na dadali ng heat wave? Yun din yung nadadali naman ng extreme cold. Nagkakaranas ng snow. Huwag nyo na pa. Kung gusto nyo ng snow, punta kayo ng Star City. Di ba? Every Wednesday, bukas na yan. Di ba? Snow hinahanap nyo. Di Star City, puntahan ho ninyo. Napakalapit lang. Nandito na lamang ho sa Pasay. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ito ho yung isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy tayo sa mga balita. Ikinandado ng lokal na pamahalaan ng Taguig City ang Makati Aqua Sports Arena sa Barangay West Rembo. Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, 4,400 public school students ang napilitang tumigil sa kanilang swimming lesson mula pa noong March 3. Sinabi ni Binay na hindi kasama sa closure order ng kalapit na Makati Park and Garden ang masa, pero ipinasarap pa rin ito ng Taguig LGU. Sabi naman ni City Administrator Claro Certeza, ang iligal na pagpapasara ng masa ay nakagambala sa pagsasanay na mahigit 4,000 na estudyante na doon isinasagawa ang swimming lesson. Ang pasilidad ay naging venue para sa I Can Swim program ng lungsod mula ng ilunsad ito noong nakarang taon bilang bahagi ng pagsisikap ng lungsod na malinang ang kakayahan ng mga kabataan at tulungan silang maging matatag. Maliban sa mahigit 2,000 participant ng programa, nagsasanay rin sa masa ang mahigit 1,400 na mga grade 12 students ng Higher School of UMAC at 719 sa mga estudyante ng College of Human Kinetics ng University of Makati. Kaya naman ang pagkakapasaran nito ay nagdulot ng problema sa mga mag-aaral
na kailangang matapos ang swimming course bilang bahagi ng school curriculum. Saan kaya gustong palanguyin ito ng Taguig LGU? Pati ba naman swimming pool kinakailangan maging issue ng away ho ninyo? Ayan, sinabi pa ni Certeza, malinaw na hindi pinag-isipang mabuti ng mga opisyal ng Taguig ang magiging epekto ng kanilang hindi makatuwiran at padalos-dalos na aksyon at ngayon ay nakakaapekto sa buhay ng mga mag-aaral sa Makati na kinabibilangan ng kanilang sariling constituents. Ang mga participant ng I Can Swim program mula sa 15 public school sa Makati ay may libreng swimming lesson tuwing Sabado at binibigyan din sila ng lungsod ng libreng swimming gear. Baka yun ang ayaw maibigay ng Taguig LGU. Di hayaan nyo yung Makati ang magbigay. Ang programa ay pinasimula ni Mayor Binay upang matutunan ng mga kabataan ang mahalagang life skill at malinang ang kanilang potensyal sa aquatic sports. Ang Makati Park and Garden, amphitheater at masa ay pinabarkadahan at patuloy na binabantayan ng ilang unipermadong tauhan ng Traffic Management Office at iba pang mga taguhan ng Taguig LGU mula nang ipatupad nila ang closure order sa magkasunod na araw mula March 1 hanggang March 3. Mayor Lani, mukhang betsa. Sabit, Mayor Lani. Senator Alan, baka lalo kayong mawala ng botante. Tinatrabaho na ni Senator Amy Marcos ang term extension ng mga bagong halal na opisyal ng barangay. Ayon kay Senator Amy, luging-lugi ang mga kapitan at mga SK official dahil kauupo pa lamang nila sa posisyon noong October ng 2023. Matatapos na ang kanilang termino sa Disyembre ng 2025. Sinabi ng chair ng Senate Committee on Electoral Reforms na patuloy niyang hinahanapan ng paraan para mapalawig pa ang termino ng mga ito. Hassle din niya para sa Commission on Elections ang dalawang eleksyon na gagawin sa susunod na taon at masyado itong magastos para sa gobyerno. Ang tinutukoy ng senadora ay ang automated national at local elections sa 2025 at ang manual elections para naman sa barangay captain, barangay councilor at mga SK officials. Bukod dito, sinabi ni Senator Amy na mahihirapan ang mga barangay official na tapusin ang kanilang mga programa at mga proyekto. Luging-lugi naman ang mga barangay kapitan, ang SK, kasi it's only going to be little over a year. Kahahala lang nila noong October, tapos eleksyon na naman December 2025. Naku, puros eleksyon na lang tayo. Kaya, sana. Ako taga-extend ng barangay term Noong 2019, I extended till 2022. Author na naman ako ng 2022 hanggang 2023. 2023, natuloy yung eleksyon. Ang problema, masyado naman maikli. And masyadong hassle din sa COMELEC to have 2 elections in 1 year of different types, automated and then manual. We're making an effort to appeal, but dinideny ng Supreme Court. Dinideny ng Supreme Court ang extension of term. So, problema nga namin yan kung paano gagawin dahil hirap ang ating mga barangay officials. Ano mapapakita mo in little over a year? Wala ka pang accomplishment kahit isa. 14 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Aral program na layuning maresolba ang gap ng basic education lusot na sa second reading ng Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigunan na RH12. Manang Milky. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamarang House Bill 8210 ang panukalang pagbubuo at pondohan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Sa kanyang sponsorship speech sa plenaryo, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, layunin ng panukalang mapalakas pa ang edukasyon sa ating bansa. Ayon kay Romulo, sa mga nakalipas na resulta ng Program for International Student Assessment o PISA at iba pang mga pag-aaral, nagpapakita ng kasalukuyang estado at mga hamon sa sektor ng edukasyon. Lumala pa ito nang magkaroon ng pandemya ng COVID-19. Sabi ni Romulo, hangad ng ARAL program na maresolba ang anumang gaps at problema sa basic education sa pamagitan ng National Academic Intervention Program. Dagdag pa ni Romulo, target ng panukalang matugunan ang learning loss at iba pang mga isyong kinaharap ng mga estudyante. Sinabi ni Congressman Romulo, titiyakin ng panukala ng mga
ginagamit ng mga mag-aaral ang essential learning competencies. Pagdating naman sa reading, math at science sa pamamagitan ng tutors na inaatasan para dito. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Umapila ang National Commission on Muslim Filipinos sa mga Pinoy na may ibang relihiyon na maging sensitibo sa mga kapatid nating Muslim ngayong panahon ng Ramadan. Ayon kay NCMF National Capital Region Cultural Affairs Chief Ismael Abdul, mahirap para sa mga kapatid nating Muslim ang mag-ayuno kung madalas silang makakakita ng ibang tao sa paligid na kumakain at umiinom. Parang parusa nga naman sa kanila yan. Bilang tulong niya sa kanila, hanggat maaari, huwag nang hayaan ng makita o maamoy nila ang mga pagkain na malapit sa kanila. Opisyal lang magsisimula ang banal na buwan ng Ramadan ngayong araw kung saan nag-aayuno o fasting at nagdarasal ang mga mananampalataya ng Islam. Ang tangerine chocolate ba halal? Alamin nga natin mula sa kasi kung halal yan, kasi hindi naman din talaga pwedeng kumain. Hindi sila kaiinom kahit inom ng tubig. Hindi, yata, laway lang yan. Kahit malaway? Hirap Anyway, yan po ay pagpapakita nila ng kanilang matinding disiplina ng mga kapatid nating Muslim. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulungan po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya yung pong mga magniniyog, mga magsasaka na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Mga maliliit na ho silang mga negosyante na nagbebenta ng dekalidad na kakao beans para ma-produce naman at ma-process bilang tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Mga produkto po ito ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. At para meron tayong pabili ng tangerine chocolate, 9,000 Mahiwagang Tunog ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Ganun lang kasimple yan. Halatang may nahulog. Pero ano yung nahulog at saan tumama? Yan hong problema. Yan hong aalamin ho natin. Baka alam ni Sherwin Alparo pag dumaan dyan mamaya sa inyo. Para doon sa malakas promo natin. Tanungin nyo si Sherwin. Ang inyo po mga sagot ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 18 makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check. Ang bilis ng oras, 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Malabon PNP nagbukas ng hotline para sumbungan ng mga pinagtataguan ng mga wanted. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ko yung Angel dahil sa mga anonsyo ng pamunuan ng Malabon Police kaugnay sa mga wanted person na nagtatago ay sunod-sunod na yung pagkakahuli ng mga matatagal ng wanted sa lungsod. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, isa sa huling nahuli nila kagabi ay ang lalaking may kasong paglabag sa 2 counts of BB-32 o pag-estapador na nagtatago dahil sa ginawa sa mga naging biktima. Ayon sa opisyal, bukas ngayon ang kanilang linya ng communication para doon sa mga nais magpaabot ng impormasyon para sa mga taong wanted o may mga warrant of arrest, mga illegal aktibidad sa kanilang lugar. Kabilang na rin ko yung illegal na sugal o illegal na droga. Mari naman silang mag-message dito sa kaniyang Facebook page sa Malabon PNP Police Station at sa kanila itong tutugunan agad-agad o tumawag lamang sa kanilang cellphone number sa kanilang station mismo. Ito yung 0998-598-7864. Tiniyak ng hepe ng Malabon Police na ikukubli nila ang pangalan ng mga magpapakilala o pagkakilanlan ng mga tao magsusumbong para sila ay maproteksyonan na isumano ng opisyal na wakasan na yung pagtatago ng mga illegal sa kanilang lungsod upang mapanatili ang kapayapaan. Mula pa rin sa Kaurana sa Pilipinas,
Disarit sa Cusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga muna kay Professor Andy Pereira. Aming napakapogit, napakasipag na profesor noon sa AIM. Ayan ha. Prof. Andy, maganda umaga po sa inyo ha. Long time no see. Yan ang business guru, investment guru. Magaling ho yan. Ay, batiin na rin natin si Ambassador Harry Amping at saka si Ma'am Naida Amping na Maynila. Kumusta na ho kayo, Ma'am, ha? Si Justice Max De Leon na maaga din hong gumigising at nakatutok ho sa atin. Si Justice Leo Madraso at lahat ng mga justices ng Korte Suprema at Court of Appeals. Magandang umaga po kay Justice Alex Gasmundo. Ayan, good morning po sa inyo, ha? Salamat po. At saka siyempre kay Court Administrator Raul Villanueva. Maganda umaga, Pilipinas! Baka nagtatampo si Attorney Biong Garing, hindi daw natin siya nababati. Congressman Ador Pleito, magandang umaga po sa inyo at kay Mayor Sunny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Kung magastos mabuhay, nananatiling mahal ang mamatay. Pero di ba, pagka nabubuhay ka, bahala ka sa buhay mo. Pero pagka natigo ka, bahala yung mga mahal mo sa buhay. Ayon sa digital life insurance firm na Singlife Philippines, hindi daw handa ang mga Pinoy sa laki ng death expenses. Sa datos mula sa Golden Haven Memorial Park, 75,000 pesos ang bawat kabaong. Depende pa sa gamit ng mga materyales. Ay, yung iba nag-o-offer, buy one, take one. May ganun. May ganun, no. Kundi, die now, pay later. Diyos ko, Ginoo. Die now, pay later. Ay, mapiperwisyo dun yung mga mahal mo sa buhay. Ang funeral ceremonies naman aabot ng 10,000 pesos sa budget ng funeral parlor, 15,000 hanggang 250,000 naman para sa mid-range at 500,000 sa high-end, depende ho sa arrangement. Yung burol yan. Kaya yun sa mga probinsya, naintindihan natin kuminsan na isang buwan nang nakaburol, hindi pa ho tapos yung lamay. Ay, kasi kulang pa ho yung pampalibing. At saka kulang pa yung kinikita. Wala kasing naipong iniwan. Yun, oo. Pero hindi naman nangangahulugan dyan may share si Kapitan kaya extended ho yung burol, ha. Huwag kayong ganyan. Malasyoso kayo masyado mag-isip. Si Kagawad na meron. Mahal din. Sa 65,000 hanggang 100,000 ang pagpapalibing sa mga private lots. Naku, milyones o kuminsan yung mga private lots. Actually, yan ang magandang negosyo. Yung magbukas ka ng private cemetery. Pero, mahal din ang maintenance. Alam ba ninyo, sa mga mausoleum, 1 million. Tapos, 2 million naman ang mga garden lots at 18 million naman para sa mga state lots habang 20,000 pesos hanggang 65,000 pesos naman ang cremation. Ganyan ho kamahal ang matigok. Oo. Pero mas mura pa rin yung cremation kung tutusin, 65,000. 20 hanggang 65,000 yung cremation. Kaya yung iba nagbubukas ho ng crematorium. Actually, tuturo ko sa mga LGU, magbukas ho kayo ng crematorium. Mura lang yan Mura lang actually yung cost. Tapos magandang magandang serbisyo sa inyong mga kababayan. Diba? Hindi nyo gagastusin masyado yung pagpapalibing. Sabihin nyo, ipakremate na. Kaya lang dito sa atin, hindi pa kasi masyadong tanggap ang cremation. Gusto pa rin natin na pagka-araw ho ng meron tayong dinadalaw. Diba? Pagka-araw ho ng undas. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko, kaya lang hindi kasi pwede ka magpalibing sa sarili mong lupa. Bawal yun kaya kinakailangan dun sa mga talaga, mga sementeryo. Kasi may may naaagnas, mapupunta sa ilalim ng lupa, di ba? So, ganun ho yung ganun ho yung bakit sa ibang lugar, di ba? Ganun naman, cremation na ho yung uso para mas nakakatipid. Bagitong pulis arestado matapos na magpaputok ka sa isang handaan sa Maynila. Kulang ng bala sa tong lokon to, Ay, sus me, Yan ang problema pagka hindi ho masyadong nasanay sa firing range, Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29, Boy. Kuya Angel, ipag-harap nga ng kasong kriminal ang isang bagitong polis dahil sa illegal na pagputok ng baril sa isang binyagan sa Santa Cruz sa Manila na ikinasugat na isang 18 anyos na estudyante.
Kinilala naman nila Police District ang suspect na si Patrolman Ed Emmanuel. Ito'y nakatira 32 anyos ng Sulu Street sa Santa Cruz habang ginagamot naman sa Osiris Memorial Medical Hospital. Ang biktima si Jasmine Cortina ng Guevara Street, Santa Cruz. Ayon sa mga testigo sa insidente na sina Romel Cortina at Mika Marinda, kasama nila ang biktima na nagkakasayahan at nagiinuman nang dumating ang lasing umanong suspect. Binunot nila sa suspect na pulis ang kanyang service firearms at ipinitok sa kanyang tagiliran na tumama naman sa kanang hita ng biktima. Matapos ito'y nahilo na ang biktima at sinugod sa naturang ospital. Sa paumuno ni Police Lieutenant Fernando Badrina ay agad na naresto ang suspect at nakakulong ngayon sa General Assignment Section ng MPD. Kinumpis ka na rin ang service firearms na suspect na isang 9mm at 2 magazine. Para sa kauna-una sa Pilipinas DCRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Boy, ano yan? Intentional yung kanyang pagkalabit? Mukhang accidental pa kasi sa gilid pumutok eh. Oo, parang iniimbestigahan, baka may galit. Yung taga-ron din kasi yung suspect. May galit, may dating alitan. Yan ang iniimbestigahan niya, pero nakasugat nga at ng isang estudyante, kaya nakakulong ngayon sa headquarters ng MPD. Ano bang baril niya? 9mm na service. Anong make? Anong uri? Glock? Usually hindi na banggit sa report ng police, pero 9mm na service firearms may mga service firearms kasi na ibang police na Glock na karamihan eh. Oo. Pero kasi hindi naman basta-basta yun magbibigay basta't hindi mo nakalabit eh. Di ba? Mukhang nagkulang talaga sa bumunot ng baril pagkatapos na yung baril nasa yung yung trigger finger niya nasa loob. Bumutok, ganun. Pero yan pa rin ang inimbestigahan kung may intentional o may nagkaroon ng problema dun sa lasing na umano na pulis ng Maynila. Thank you, Boy. Maraming salamat, Boy, ha. Balik sa ito yan, John. Si Aris 29 Boy Gonzales Mantaquinho, kung ang baril ho nito semi-automatic. Sabi ng isang dating senador, di ba? Sabi ng dating senador po ito, ha? Sabi ng isang dating senador. Nako, delikado yung mga semi-automatic na yan. Bakit? Isang kalabit mo lang, mga 1,000 ang labas ng bala yan. Ano kayo baril yun? Isang kalabit, 1,000 ang labas ng bala. Ang aba yan, 1 kilometro naman yata magasin yan. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, nasa Barangay Bayanan, Muntinlupa City ngayon si Sherwin Alparo. Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, ano yan? Nakatutok sa radyo o sa TV? Yes, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Angelo. At ngayong umaga, ang DZRH Malakas Promo ay nandito sa Barangay Bayanan dito sa Muntinlupa City. At napakaswerte nitong bahay na ito, papasukin ko dahil mantaki mo, nag-iikot tayo dito sa may Barangay Bayanan. Nung matsyempohan natin itong putok na pakikinig at panonood ng bahay na ito dito sa programang Magandang Umaga Pilipinas. Eto, nasa loob ng bahay, makikita mo, ang laki ng TV screen. Ay, ganda laki ng TV nyo. Oo. Ayan, no? Anong size ng TV niya? Kitang-kita. 50 ba yan? 50? 50 inches ba yung TV niya? 50, parang 50. Ha? Pakitanong mo nga, anong size ng TV niya? Ako, binawasan pa ng 42 yan, 42. Ayan, no? Kitang-kita ka, Sherwin, no? Pogi, oh. Hindi.
picture pa. Ay, naputol tuloy si Sherwin. Sherwin! Ay, naputol si Sherwin. Pati TV tumutol. Grabe ka naman, Het, kung makatawa. Ang lupit mo tumawa. Sandali. Re-establish natin si Sherwin Alvaro. Ayan. Ayun. Teka man ha, tinatawagan si Sherwin. Habang nag-hintay tayo kay Sherwin, dito ba sa mga bibilhin bahay natin sa Westchester Realty, may kasama bang libreng TV? Hindi ko alam. Anyway, para ho doon sa mga naghahanap po na mabibiling bagong bahay dito po sa Central Luzon, nandyan po ang mga proyekto ng Westchester Realty. Tawag ko kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad sa pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon. Abay, mantakin ho ninyo. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Yan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka sa Mira. Ayan. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa kayong bumiyahe ng libre. Trip for 2. Papunta ho ng Singapore, Macau, Hong Kong. O pwede din ho kayong pumunta ng Japan. For 2. Libre for 2. Yan. Para humabol ho kayo sa Sakura Festival. Ayan, Sakura, yung pag-bloom ho ng kanilang mga Sakura flowers doon. 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sherwin, nag-iikot na, mamimigay na ng baon para doon sa mga bibiyahe ng pa-abroad. Dadaan sila sa airport na may mga daga at mga surot. Oy, in fairness, nahuli na daw yung maraming daga. Ayan. Sherwin. Ay, opo. Ito na. Kaya Angelo, si Ate Jengjeng Bautista. Ate Jengjeng, magandang umaga ulit. Naputot tayo sa lang. Palagi kayo nakatutok sa DZRH. Opo. So, tuwing umaga po kasi nag-aasikaso po ako ng anak ko. Habang nanonood po ako ng balita para alam ko yung Sino pinanonood mo palagi? Si Kuya Angelo po, Palmores po. Kuya Angelo Palmores, dahil dyan meron kang 1,000 pesos, pili ka lang isa. Yan. Talaga namili ko. Pinili talaga. Nasa gitna yung pinili. Oy, teka muna. Sherwin, tingnan mo kanya pinili. Baka yan yung may picture mo. Tignan mo nga, baka mamay picture ko na talaga. Original naman. Original yun ako niya. Plus, meron ka pang regalong grocery basket. Mula yan sa DZRH, meron kang basket ng goodies mula sa DZRH. Napakita natin. Tapos meron ka pang kasamang 5 kilos sa bigas. Yan, Congratulations. Ano masasabi sa DZRH? Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan. Bibili lang po kami ng almusal. Na maglabas ko po. Iikot. Diba? Wala pa nga yung araw. Wala pa yung araw. Nakakuha na ng 1,000 si ate. Swerte po akong maghapon. Swerte ka ngayon. Malas na si Mang John. Nakulog sa Imbornal. Bakit nahulog? Kamamadali. Pag-apak siya dito sa gilid, kasi nakagilid na gilid kami sa kalsada. Pag-apak niya, hindi niya alam, kala niya simento, Imbornal na pala. Sige. Teka muna. May isang tanong lang ako kay Jenjen. Ma'am Jenjen. Isang tanong lang, bakit naman kayo nakikinig lagi sa DZRH? Para alam ko po yung balita kasi minsan po yung dito late po pag walang pasok. Sabi ko na nga ba nag-aabang na suspension na. Ayan, sige. Anyway, pagka-bakasyon, walang pasok, tututok pa rin kayo sa DZRH. Siyempre, para po yung magdagdag sahod. Pero mo na ako na pa sa momento. Talagang yung mga yeah, sige. Baka mamaya kung ano pang ihirit sa atin, Sherwin. Sige. Kaya nga. Ingat po. Iuwi mo yan. Swerte. Imagine mo, bibili lang ng agahan. Mapapabili pa na ngayon kasama ng tanghalian sa kakapunan. Dahil meron siyang 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Ayos number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita
tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo, live po mula dyan sa Muntinlupa. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka muna, bago tayo maghanap buhay ha. Kanina, report ni Boy, di ba? Bagitong pulis yung nagpaputok ng barel. Ayun, kalaboso. Eto naman, driver ng ambulansya. Nagpaputok din ng barel sa Lupao, Nueva Ecija. Detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Kulungan ang bagsak ng isang driver ng ambulansya. Makaraan na ito ay maaresto matapos na magpaputok ng baril sa barangay San Antonio Weste, Lupao, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya, nakarating sa kanilang tanggapan ang isang tawag ng concerned citizen hinggil sa pagpapuputok ng baril ng naturang suspect na kinilalang si alias Pogi. Residente ito ng nabanggit na bayan. Kaagad na nagresponde ang mga pulis at natuntun nila ang kinaroonan ng suspect at kanilang nang aarestuhin na nga. Napansin na yung baril na Colt 45 pistol na nakasuksok dito nga sa kanyang tagiliran. Nakuna pa ang 5 bala na naglalaman dun nga sa baril at sinampahan naman ng kasong illegal possession of firearms and ammunition ang naturang suspect. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Verazanstano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas. 40 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang ating gising. Oras sa buong kapuluan, 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga para magkaroon tayo ng magandang gising, mag-ultabayo. Yan ha, ang ultabayo po ay tumutulong sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog o deep sleep. Ano ha? Kahit masabihin mo medyo na-late ka ng tulog, pero nakapag-ultabayo ka, maganda pa rin ang gising mo pagkabukas. Ano? At pagharap mo ng salamin, pogi pa rin ang tingin mo sa iyong sarili. Yan. Sino ba naman pupuri sa sarili natin kundi tayo? Di ba? Alangan naman yung kapitbahay natin. Una pang mamimintas yung kapitbahay natin eh. Pero siyempre, unang pupuri, sarili mo, nanay mo. Yan, ha? Pero pagka nanay mo, pati nanay mo, nagre-reklamo at sasabihin, Nay, anak, ang pangit mo ngayon, di ba? Naku, malungkot na buhay. Hindi, lahat ng mga nanay tingin sa kanilang mga anak pogi. Ayan, ha? Anyway, ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po ngayon sa market at rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pagka kayo po may mga tanong pa tungkol ho sa mga medical benefits, mga tulong na ibibigay po sa atin ng Ultabayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Libre po naman ang tanong dyan. Ayan, ha? At ang consultation ng ating mga medical experts. 0917-110-6580. Ngayon, pwede na ho kayo mag-text para masagot po yung mga tanong. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury, sa Mesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed Pharmacy, ngayon din po sa Lazada at saka sa Shopee. Ano? Ang gagawin lamang ho ninyo, siguraduhin ho ninyo kapag order kayo online, yung pong produkto yan ng Theoxis Health Ventures. Ang Ultabayo po, ay isa pong food supplement. Pero meron nga po mga pag-aaral, dumaan po ito sa clinical trial sa Amerika, sa Japan, at doon ho nila nakita na meron pong iba pang mga health benefits na dulot po yung postbiotic. Yan, ha? Ulitin ho natin, 0917-110-6580. Diyan po kayo pwedeng magtanong diyan po sa mga medical experts na naka-standby. Maganda umaga, Pilipinas! Kaso ng online identity theft tumaas pa sa nakalipas na 4 na buwan ayon naman sa PNP ACG. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. Good morning, Kuya Angel. Pinag-iingat ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko sa talamak na kaso ng hijack profile scam o online identity theft.
Ito'y kasunod ng naitalang 178 kaso nito mula Nobyembre 2023 hanggang nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Ayon kay PNP-ACG Director Police Major General Sidney Ernia, ginagamit ng mga scammer ang iba't ibang paraan para ma-access ang social media account ng mga biktima, kabilang ang phishing at hacking niya. Sa sandaling mapasok na ng mga scammer ang social media account ng kanilang target, ay saka manghihingi ng pinansyal na tulong sa mga kaibigan ng biktima. Dahil dito'y muling nagpaalala si Major General Hernia sa publiko na huwag basta mag-download ng mga attachment o mag-click na mga ipinapadalang link na galing sa mga kawatan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, pedal assisted at saka yung mga e-bike, papayagang dumaan sa bike lanes ng mga pangunahing lansangan. Liwanagin mo nga ito, Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, papayagang dumaan sa national highways ng Metro Manila ang ilang klase ng electronic bicycle basta't mananatili sila o ang mga ito sa designated bike lanes. Yan ang nakasaad sa isinasa Pinal na Metropolitan Manila Development Authority Regulation 2024-002 sa ugnay ng pagpulis sa light vehicle sa mga pangunahing lansangan. Pag-ilinaw ni MMDA Chairman Don Artes, tanging mga pedal assist o yung e-bike na ginagamitan pa rin ng pedal ang maaring bumagtas sa EDSA, C5 at alinman sa 19 na major thoroughfares na may linya para sa mga active transport users. Bawal pa rin umanom dumaan sa nasabing mga kalsada yung mga e-trike at e-bike na may kapareho ng kapasidad o gamit gaya ng isang regular na motorsiklo. Bukod sa nasabing exemption, pwede rin tumawid ang e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan basta't susunod ang mga ito sa kaukulang traffic rules. Target ipatupad ng MMDA itong nasabing regulasyon sa Abril 15, pero nagpapatuloy pa rin ang konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder gaya ng mga pro-e-bike advocates. Wala namang nagbago doon sa naunang resolusyon ng MMDA na pagbubultahin yung mga mahuhuli na 2,500 pesos habang impound naman lang sakyan ang aabuti ng mga walang lisensyang e-trike at e-bike riders. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, Sergio Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Teka muna, Edniel. Paano kung may sidecar yung bike? Pwede? Bawal yun, Kuya Angel. At isa yan sa mga dapat linawin pa doon sa kanilang ilalabas na resolution April 15 kasi may mga tama ka. Dito sa Pasay City, for example, may mga pedal assist na e-bike pero ginawa ng pedicab. Oo nga. Ginawa paano ng yun? hanap buhay. Paano yun? Pagka delikado lalo yun. Pero ang sinasabi kahapon ni Attorney Don Artes, kapag ang gamit ng e-bike ay pedal assist at hindi naman yung parang yung motorsiklo na, ay papayagan sila doon sa bike lanes. Pero yun nga, baka technicalin o questionin kung paano yung mga pedicab na, yung mga tricycle like. Yung mga tricycle, di ba? Mahirap yun. Anyway, liwanagin muna natin, tapos balikan mo ako, ha? Okay, Angel. Ang malinaw, bawal din ang e-trike. So, yung 3 wheels, bawal din dyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat si Edniel Parosa. Samantala, Umaga Pilipinas. nakatuon ang biyaheng Germany ni Pangulong BBM sa kalakalan at pagnenegosyo. Ayon kay Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad, si sentro ito sa pagsusulong ng karapatan ng mga Pinoy workers sa European country. Liligawan din niya ng Pangulong Marcos sa mga negosyante ng Germany para mamuhunan sa Pilipinas. Makikipagpulong ang Pangulong BBM sa German Business Community para ipaalam ang mga reformang ipinatutupad ng kanyang administrasyon at para ipakilala ang Pilipinas bilang lumalagong investment hub sa Southeast Asia. Cotton Morgan sa ating pong mga kababayan dyan po sa Germany. Kumpiyansa naman ang Pangulong BBM na mapapalakas ang semiconductor sector ng Pilipinas sa pamamagitan ng suporta ng US sa ilalim ng CHIPS Act nito. Ginawa ng Pangulong BBM ang pahayag sa courtesy call ng US government at delegasyon ng Presidential Trade and Investment Mission sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, inaasahang makapagpuproduce ang bansa ng 120,000 semiconductor engineers at mga technicians pagsapit ng 2028. Alam po ninyo, ngayon ongoing yung convention ng National Research Council of the Philippines diyan po sa
ICC ba? Anyway, basta nagpapatuloy ho itong convention ng National Research Council of the Philippines at ang focus ng talakayan nila ay may kinalaman po sa artificial intelligence. Ang tanong ko nga po, isinusulong ho natin, pinalalakas ho natin ang artificial intelligence. Gusto ho natin magkaroon ng sapat na manpower. Bakit hanggang ngayon ho, matagal nang hinihiling ng mga instrumentation and control technician na ma-professionalize yung kanilang hanay at maituring silang mga engineers? Alam mo yun, nakakalungkot ha. Yung mga instrumentation and control experts natin sa Pilipinas, technician ho ang kategorya nila. Samantalang yung sa ibang bansa, engineer na ho yan. Kaya pagpunta ho nila doon, technician ang kanilang sweldo. Bagamat mas magagaling ho sila kaysa doon sa mga instrumentation and control engineers ng ibang bansa. Sino ho itong mga itong mga instrumentation and control engineers? Sila ho yung mga eksperto na nakakaalam kung anong problema halimbawa sa boiler system, 'di ba? Bakit ba biglang nagkaroon ng parang aberya yan? Ang nakakaalam ho niyan, mga instrumentation and control engineers. Yan, yung loob ho mismo ng makina. Yun ho, ganun ho kagagaling mga Pinoy. Kaya lang, dahil nga po sa kakulangan ho ng pagsusulong na ito po'y maituring ng mga engineer, professional engineers, ang bagsak ho nila, technician pa rin. Kaya siguro sa PRC, o sa Commission on Higher Education, tingnan ho natin itong problemang ito nang sa gayon, maiangat ho natin ang kalidad ng ating pong mga instrumentation and control technicians. Pangulong BBM, inibitahan ang mga kumpanya sa Amerika para makibahagi sa Build Better More program. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kumpanya sa Amerika para makibahagi sa Build Better More o BBM projects ng administrasyon. Kabilang sa programang ito ang pagbuo sa halos 200 proyekto sa infrastruktura o High Impact Priority Infrastructure Flagship Projects na umaabot sa $148 billion o nasa 8.8 trillion pesos. Sinabi ng Pangulo na sakop ng mga proyektong ito ang iba pang sektor tulad ng physical connectivity kung saan kabilang ang mga daan, tulay, pantalan, paliparan at mass transport. Nasa ilalim din ng mga naturang proyekto ang sektor na pinagkukunan ng tubig, agrikultura, kalusugan, digital connectivity at kuryente. Ilalatag din ang groundwork para sa layunin ng bansa na maging susunod na logistics hub sa Asia. Paliwanag ng Pangulo, ang pamumuhunan sa ating bansa ay nagpapakita ng maraming benepisyo para sa mga investor, lalo na't ang Pilipinas ay mayroong strategic location para umunlad ang kanilang negosyo. Samantala, bumisita ang high-level Presidential Trade and Investment Mission Delegation para pagtibayin ang pagtutulungan ng Pilipinas sa US-based companies para sa inobasyon at dagdag na trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Pam. 7 minuto na lamang bago po mag-ACES na umaga. Magandang umaga muli kay Professor Andy Pereria. Kinorek niya. Retired na daw po siya sa AIM. Ngayon siya po'y entrepreneurship guru dyan po sa Ateneo University. Ateneo de Manila University. Ayan, ha? Hindi pala siya Blue Eagle. Green Archer. Ay, hindi. Tama. Green Archer. Blue Eagles nga. Ateneo. Okay, talaga. 6 na minuto na lamang bago po mag-ACES ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-ACES sa umaga, lumarga na ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Na magkakahiwalay na kalata sa mga kumpanya ng langis, 50 sentimos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Uy, may rollback din ng diesel, 25. 30 sentimos naman ang sa kerosene. Una na sinabi ng Department of Energy na bunsod dito ng umiiral na oil-related geopolitical movements gaya ng bumababang demand ng US at China. Ayan, at least may konting rollback kaysa naman increase. Okay na yan. 2x2. Susunod na Angel sa Wild. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Napoleon Bonaparte. Ayan. Ang sabi po ng magaling na conqueror, a true man hates no one.
dapat daw chill-chill lang tayo. Hindi tayo nag-harbor ng galit. Alam ba ninyo, kagaya nag-harbor kayo ng galit? Hindi naman na nasasaktan yung taong hini-hate ninyo eh. Diba? Ang nasasaktan, ikaw. Kaya sabi nga ni Napoleon Bonaparte, ang isang tunay na tao hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kung sino man. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! -2 bago mag 2x2.